Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ibong Adarna, isang batang matalino publishing mula sa W.S. Pacific Publications. Simulan na natin. Noong unang panahon ay may isang masaya at payapang kaharian na kung tawagin ay Berbanya. Ito ay pinamumunuan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana kasama ng kanilang mga tatlong magigiting na anak. Si Don Pedro ang panganay, pangalawa naman si Don Diego at si Don Juan, ang bunso sa magkakapatid. Lahat sila ay magagaling sa pakikipaglaban at paggamit ng sandata. Tahimik na namumuhay ang buong kaharian nang biglang tamaan ng isang mahiwagang karamdaman ang mahal na hari. Ipinatawag ang pinakamagagaling na mga manggagamot sa buong kaharian. Ngunit lahat sila ay bigong mapagaling si Haring Fernando. Isang araw ay may isang matandang ermitanyong dumating sa palasyo at sinabing walang ibang lunas sa karamdaman ng mahal na hari kung hindi ang awit ng isang ibong Adarna. Sa bundok Tabor matatagpuan ang puno ng Piedras Platas kung saan dumadapo ang mahiwagang ibon. Dagdag pa nito, ayaw man maniwala ng nakararami, ngunit sa kawalang pag-asa ay napagpasyahan nilang subukan ang payo ng matanda. Unang sumubok si Don Pedro bilang siya ang panganay sa magkakapatid. Paniguradong ako ang susunod na mamumuno sa Berbanya kung maiuuwi ko ang lunas para kay ama. Handa na akong maging hari ng kahariang ito. Mayabang niyang sabi sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi pa rin nakababalik si Don Pedro. Dahil dito, sumunod na sumubok si Don Diego. Pagkakataon ko na ito para mapatunayan ko na ako ang karapat-dapat na sumunod na maging hari. Bulong naman ito sa kanyang sarili paglabas sa palasyo. Madilim na nang matagpuan ni Don Diego ang puno ng Piedras Platas. Dumapo ang ibong Adarna sa puno nang hindi niya namamalayan. Nagsimulang umawit ang mahiwagang ibon at tuluyang nakatulog ang binata. Nang mapatakan siya ng dumi nito, ay bigla siyang naging bato. Ganito rin pala ang sinapit ni Don Pedro. Samantala, sa Berbanya ay labis na nag-aalala ang lahat. Kaya nagpumilit na si Don Juan na payagan siya ng hari na hanapin ang ibong Adarna at ang kanyang mga kapatid. Ayaw man ng ama dahil sa panganib na maaaring mangyari ay wala na itong nagawa. Pumayag si Haring Fernando sa gusto ng bunsong anak. Maingat na naglalakad si Don Juan paakyat ng bundok Tabor nang bigla siyang lapitan ng isang matandang lalaki na nanghihingi ng makakain. Ito ay may maduming kasuotan at tila may sakit sa balat. Sa halip na pandirihan ng batang prinsipe ang matanda, ay tinulungan niya agad ito. Binigay ni Don Juan ang kanyang pagkain at inumin sa matanda. Sa inyo na po ito. Mukhang malapit ko naman na pong matagpuan ang aking hinahanap, sabi ni Don Juan. Tuluyan na rin niyang ibinahagi ang kanyang pakay sa matanda. Makalipas ang ilang minuto,
Laking gulat ni Don Juan nang may iniabot na supot ang matanda sa kanya. "Tanggapin mo ang mga ito at gamitin upang ikay magtagumpay sa iyong pakay," sabi ng matanda. Ipinaliwanag rin ito kung ano ang gamit ng mga nasa loob ng supot. "Hindi ko po maintindihan, bakit ko po gagawin iyon?" Pagtatakang tanong ni Don Juan. "Ito ay para hindi ka makatulog sa pag-awit ng mahiwagang ibon. Kailangan mong matapos ang 7 kanta ng gising. Iwasan mong mapatakan ng kanyang dumi. Kung hindi, ikay magiging bato. Itali mo ang ibon gamit ang gintong sintas." Sagot naman ng matanda. Nagpasalamat si Don Juan at nagpaalam na rin sa matanda. Ibinilin rin ng matanda ang gagawin kung sakaling makita ang mga katawang bato ng mga kapatid. Nagpatuloy sa paglalakbay ang prinsipe tungo sa kinaroroonan ng Piedras Platas. Baon niya ang mga gamit na bigay sa kanya. Hating gabi na nang makita ni Don Juan ang mahiwagang puno. Maya-maya pa ay dumapo nga ang ibong Adarna dito at nagsimula na ring umawit. Nakaramdam siya ng matinding antok. Bago pa man tuluyang makatulog ay ginawa na niya ang habilin ng matanda. Gamit ang labaha ay hiniwa niya ang kanyang braso. Nasaktan man ay tinuloy pa rin niya ang pagpatak ng katas ng dayap sa kanyang sugat. Ginawa niya ang pagpatak ng paulit-ulit hanggang sa matapos ng ibon ang 7 nitong awitin. Nahuli ni Don Juan ang ibong Adarna. Napaamo niya ito at tuluyang itinali gamit ang gintong sintas. "Sa wakas, gagaling na ang aking ama. Pasensya na pero kailangan muna kitang dalhin sa aming kaharian," ang sabi nito sa ibon. Nakita rin niya ang kanyang mga kapatid at iniligtas ang mga ito mula sa pagiging bato. Sa kanilang paglalakad pababa ng bundok ng Tabor, nakaramdam ng matinding inggit sina Don Pedro at Don Diego. Tila hindi nila matanggap na ang bunsong kapatid pa nila ang nakahuli sa ibon. Dahil dito ay pinagtaksila nila si Don Juan. Inihulog nila ito sa nadaanang balon. Kinuha ng dalawa ang ibon at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa Berbanya. Sa pagdating nila sa kaharian, nalungkot ang hari nang sinabi ni Don Pedro na namatay si Don Juan sa pag-atake ng isang mabangis na hayop. "Ang mahalaga ay dala namin ng gamot sa iyong karamdaman, ama," sambit ni Don Pedro. Sumang-ayon naman si Don Diego, sabay harap sa ibon at sinabing, "Umawit ka na, dali!" Hindi sumunod ang ibong Adarna. Tila hinihintay nito si Don Juan na tinuturing na niyang kanyang amo. Sa kabilang banda ay nagawa namang makalabas ng balon ni Don Juan. Pagod man ay dali-dali itong umuwi ng Berbanya. Makalipas ang ilang araw, nagulat ang lahat sa pagdating ni Don Juan. Agad niyang niyakap ang may sakit pa ring ang mga hari. Nalaman ni Haring Fernando ang ginawang pagtataksil ng dalawa niya pang anak. Kinagalitan at pinarasahan niya ang mga ito na buong loob namang tinanggap ng dalawa. Humingi rin sila ng tawad kay Don Juan at sa kanilang mga magulang. Nilapitan ni Don Juan ang ibong Adarna na naging mas makulay pa nang siya ay masilayan. "Ibong Adarna, pagalingin mo ang aking mahal na ama sa pamamagitan ng iyong awiting lunas sa kahit anumang sakit,"
pakiusap nito sa ibon. Sumunod naman ito sa prinsipe at tuluyang nanumbalik ang sigla ng mahal na hari. Nagdiwang ang buong Berbanya sa paggaling na kanilang hari. Hindi ang ibong Adarna ang nagpagaling sa akin, kung hindi ang iyong kabutihang loob, Juan. Ang pag-aalala mo para sa akin, ang pagtulong mo sa matandang estranghero, ang pagpapatawad mo sa kataksilang ginawa ni na Pedro at Diego. Iyon ang mga tunay na naging daan kung bakit naging matagumpay ka sa iyong hangarin. Ipagpatuloy mong ibahagi ang kabutihan ng iyong puso, sabi ng hari kay Juan, at lahat ng nakarinig ay sumang-ayon sa mahal na hari. Ang aral ng ating kwento, malayo ang mararating ng isang taong may mabuting kalooban. Ang pagtulong sa iba ng walang hinihintay na kapalit ay isang kaugaliang dapat matutunan ng marami. At dito nagtatapos ang kwento ng Ibong Adarna. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Sana samahan niyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!